Ang procrastination may danger dyan. Think about this. Kaya ka nagpo-procrastinate kasi feeling mo, kontrolado mo yung bukas. Right? Ano sabi ng Bible? Do not brag about tomorrow. Huwag mo ipagmayabang ang bukas kasi hindi ka sure. Proverbs 27 niya, hindi ka sure kung magigising ka pa bukas. Ang daming pangako ng Diyos. Nasa Bible, 8,000 promises, pero hindi ipinangako ng Diyos na gising pa tayo bukas. Kaya yung kaya mo nang gawin ngayon sinasabi rito. When you delay the work, you delay the blessing. Wag na. Lahat naman tayo may pangarap eh. Right. Sino ba naman ang ayaw magkaroon ng dream house, dream car, dream wife? Hallelujah. Gusto ko, Pastor, tall, dark, and handsome. Parang si Ivan. Madami single kasi dito eh. Lahat tayo may dream house, meron tayong dream car, meron tayong dream career, meron tayong dream job, meron tayong dream wife, and all that. Pero ang tanong ko sa iyo, kapatid, lahat tayo may dream car, lahat tayo may dream house, lahat tayo may pangarap mag-serve kay Lord. Pero yung ginagawa ba natin, mapapalapit ka sa dream house na yan o palayo? Pakilagay nga sa comment section, ako na naman ang pinapatamaan ni Pastor. Hallelujah. Kasi minsan naman talaga, totoo lang, di ba? Pagka, tulad ngayon, ayan, umuulan. Ano masarap pag umuulan? Pag Milo, nanonood ka ng preaching, talaga, Panginoon. Lumamig ka, umulan. Parang sarap mag-Netflix. Sarap manood ng, nagkokontra ngayon, Netflix o yung service? Netflix o service? Yung service naman, naka-record naman to, di ba? Netflix na lang tayo. Pero hindi mo na-realize, yung Netflix matagal nang nandyan. Amen? Pero next na, susunod na lang. Alam nyo, sa totoo lang, kung gusto mo mag-succeed, sometimes you have to surrender your preference to your purpose. I-surrender mo yung preference mo ngayon, yung gusto mo. Kasi ang gusto mo mangyari, malakaran yung purpose ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Amen? Lagay nyo sa comment section nila, bawal na tamad. May purpose ang Panginoon sa atin. Pinagsishare tayo ng gospel, i-share na natin. Pinagsishare tayo ng online service, i-share na natin. Huwag na natin ipagpamamaya. Huwag na natin ipagpabukas. Ngayon na, kapatid, sa totoo lang, nagtataka nga ako, ang daming Christians, walang motivation. Dapat nga lahat ng Christians tayo ang pinaka-motivated sa lahat. Bakit? Bakit hindi ka, tignan nyo ha, paano namang hindi ka mamotivate? Diyos mismo pinaglilingkuran mo eh. Doon nga sa boss mo, sinabi, pinangakuhan ka lang, okay, magkakaroon ka ng 13-month, 2,000 plus sa sweldo mo. Grabe, motivated ka magtrabaho, 2,000 plus eh. Overtime ka, talaga overtime mo. 8 oras, tapos kumain ka, more than 200 pa kinain mo eh. Amen? Kasi gusto natin, gawin natin to. Pero sa totoo lang, ito lagi ko ito sinasabi, nagpapakamatay ka sa boss mo na yan, hindi naman namatayan para sa iyo eh. Si Lord namatay para sa iyo. Dapat tayo ang pinaka-motivated na maglingkod sa ating Panginoon. Kasi yung pinaglilingkuran mo, Diyos mismo. Ano ang sabi ng scripture sa Colossians 3? Whatever you do, work at it with all your heart. Look at this, ha? As working for the Lord, not men.